Samantala, nananatili pa rin matibay sa kampo ng prosecution ang kanilang mga aligasyon sa pagbabanta umano ng Vice-Presidente. Sa kabila ito ng mga tanong ng depensa sa kanilang testigo. Si Kate Renya live. Kate. Bien bigong mapahina ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon ng umano'y pagbabanta ng bise kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Iyan ay binahaging opinyon ng House Prosecution Panel sa tumatakbong paglilitis. Pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon, sa mga dokumento ng Department of Justice umikot ang pagtatanong ng depensa sa mga testigo, imbis na tutukan ang mismong issue ng umano'y pagbabanta. Tingin ko malinaw naman ho, not just on Attorney Lotoc, but to the public itself, na talaga naman ho ang recommendatory po, yung pong pagtingin ng DOJ in the same manner na yung pong mga findings ng NBI po na ito, pwedeng i-consider ng Senate Impeachment Court in convicting the Vice President on threats against the President and his family as a betrayal of public trust, as an impeachable offense. No? Pero giit niya, hindi nito nababago ang sentro ng kaso, ang mismong grave threats ni Vice President Sara Duterte. Kahit pag-usapan ho natin araw-araw, sino ba yung pagkakaiba ho ng mga docket number ng pong Department of Justice document, no? Hindi nagbabago yung fact na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta, at mayroon pong pinagbantaan. So, pasok pa rin po sa banga yung pong tsorya ng prosecution. Tuloy naman sumasailalim sa cross-examination si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotoc bilang ikalawang testigo ng House Prosecution para sa Article 4 ng impeachment. Nakasaad sa naturang artikulo ang aligasyon ng grave threats at betrayal of public trust kaugnay ng naging pahayag ng bise noong November 2024. Sa kabila nito, naninindigan ng House Prosecution na nananatiling matibay ang kanilang ebidensya at hindi nababago ang kanilang aligasyon. So, we will let them nitpick on all of these documents, no problem. Kasi hindi ho nagbabago yung fact na mayroon pong pagbabanta. Bien, inaasahan na matatapos ngayong araw din itong cross-examination kay Attorney Lotoc at samantala inilarawan din ni House Prosecutor Terry Ridon na magiging unblemished itong paninindigan ng kanilang testigo sa kanilang mga isinagawang investigasyon na sa mismong bise nanggaling umano itong mga pagbabanta sa mga matataas na opisyal ng bansa. At yan muna, balik muna sa inyo. Bien. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.